Ito ay kwento ng buhay na pinagdaanan ni Renz, isang seaman sa kasalukuyan. Marami din siyang pinagdaanan na pagsubok bago nakamit ang tagumpay, marating ang tuktok ng tugatog. Madaling araw pa lang ako na ay gising upang maligo at kumain. Dahil shifting ko naman para magtrabaho dito sa sinasakyan kong barko. Bilang isang first mate, lahat ay naihanda ng maging uniforme na susuotin. Malayo man sa pamilya, ngunit kailangan tiisin. Buo ang loob, bakal ang dibdib bilang isang marino. Bawal ang magtatamad-tamad habang malakas pa ang katawan. Di pwede mapagod, di pwede manghina. Para sa pamilya na sa akin umaasa at para sa aking kinabukasan. Ako si Renz, 25 taong gulang. Isang seaman sa barkong sinasakyan pang international. 3 taon na din akong naglalayag sa gitna ng karagatan at marami na din akong napuntahan na iba't ibang bansa. Habang ako ay nakaharap sa salamin upang ayusin ang aking damit, tinitigan ko ang aking sarili at sinabi na malayo na ang iyong narating. Iba't ibang bansa na ang iyong napuntahan. Ang nangarap lang noon ay nandito na nakasampas sa isang malaking barko. Biglang nagbalik ang lahat ng aking alaala. Naging sariwa ang lahat sa aking isipan ng nooy aking kabataan. Tila ba'y hinigop ako papunta sa aking nakaraan at ang lahat ay natandaan. Isang estudyante na nagpursigi sa pag-aaral mula sa elementarya. Kapos man sa buhay dahil sa 8 kaming magkakapatid at pang-anim ako. Mahirap lang ka, aking mga magulang. Di nakapagtapos sa kolehiyo at graduate lang din sila sa high school. Mangingisda lang si ama at si ina naman ay siyang nag-aalaga sa aming magkakapatid. Naaalala ko pa noong nasa elementarya pa lamang. Grade 6 ay pilit makaraos at sa ika-6 na baitang para lang makatapos. Kahit pa man papasok sa eskwela na walang baon, walang maayos na damit, di nabibili yung mga nais na gagamitin sa paaralan, mga project. Dahil sa hindi sapat ang kinikita ni ama sa pangingisda at dahil na rin sa may mga kapatid din ako na nangangailangan din nagkastusan ang kanilang pag-aaral. Mga nakakatanda ko na kapatid ay nag-aaral din sa high school at kolehiyo. Kaya kay Lola lang kami umaasa na siyang tumutulong sa amin para matustusan ang aming pag-aaral. Kahit may katandaan na ay nagtatrabaho pa rin siya bilang isang teller sa isang bangko. Siya ang aming lapitan na sa tuwing may kailangan kami dahil ang kinikita ni ama sa kanyang pangingisda ay sapat lang sa pagkain at sa aming pang-araw-araw na kailangan. May mga panahon na sobrang hirap ng aming pinagdaanan. Ang magsabay-sabay ang aming mga bayarin sa eskwelahan at ang pagkain sa pang-araw-araw, ngunit kailanman ay di nawalan ng pag-asa si ama't ina para ito ay masolusyonan. Kaya nangungutang sila sa kanilang mga kakilala. Nahihiya na din kasi kami lumapit kay Lola dahil siya na lang lagi ang aming takbuhan sa tuwing kailangan ng aking mga kapatid ng tuition. Sobrang bait ni Lola dahil kailanman di kami pinabayaan. Para hindi na kami hingi sa aming mga magulang para sa mga gastusin sa project, gumagawa kami ng munchkin para ibinta sa aming mga classmate. Kung sa grade naman ang pagbabasihan ay maayos naman dahil sa nagsisikap ako, kaming magkakapatid ay pasok sa mga rank o honor. May mga pagsubok din kami mga pinagdaanan. Di mabilang nitong aking mga daliri, problema sa pagkain, pera at sa kalusugan dahil sa hindi maiiwasan na magkasakit at manghina ang katawan bilang isang tao. Pero sa awa ng Diyos at pananalig namin sa Kanya, ang lahat ay nalalampasan. Humahanga din ako sa aking ina dahil sa labis niya kaming mahal at sa kanyang pag-aaruga. Madiskarte din siya sa buhay para masolusyonan ang mga kailangan namin, responsableng magulang at bilang isang ina. Nang ako ay nasa high school at nasa unang taon, lagi kong iniisip na magpatuloy hanggang sa kolehiyo. Katulad ng aking mga nakakatandang kapatid, si Kuya Mark at Ate Pearl ay pansamantala munang huminto sa high school. Kaya sina Ate Arian, Kuya Drin at Ate Ash muna ang nagpatuloy sa kolehiyo. Si Ate Arian ay nag-aaral bilang isang flight attendant. Si Kuya Drin naman isang lawyer at Ate Ash bilang isang nursing.
Ako naman ang pangarap ay maging isang seaman balang araw. Lahat ay dahil sa tulong ng aking lola kaya nakapag-aral sa kolehiyo sina Ate Arian. At di naglaon ako ay nasa unang taon na sa kolehiyo at kumuha ng kursong Bachelor of Science in Marine Transportation bilang isang seaman. Dahil sa ito yung aking pangarap ang makapaglayag sa iba't ibang bansa at dahil na rin sa malaki ang sweldo. Nakatapos na rin sina ate at kuya sa kolehiyo dahil sa sipag at tiyaga at palaging positibo sa buhay. Agad silang naghanap ng trabaho para makatulong at makasuporta sa pag-aaral namin at para na rin makabawi kay lola. Ngunit di naging madali ang lahat para sa amin. Kahit na may trabaho na si Ate Arian bilang isang flight attendant sa isang pang-internasyonal na biyahe, minsan ay kinakapos pa rin kami. Dahil nagkasakit si lola at kailangan niya ng suporta sa mga kailangan niyang gamot. Si Kuya Drin naman lawyer pero pinipili niyang tumulong sa mga taong hindi kayang magbayad para magkaabogado. Sa madaling salita, sa mahirap siya sumutulong para magkaroon ng hustisya ang mga inaapi. Tinatanggihan niya ang mga may kayang magbayad para gawing tama ang mali at magtago sa batas. At si Ate Ash naman ay kakagraduate lang din sa pagiging nursing at naghahanap ng mapapasukan. Kaya hindi gaging madali ang lahat para sa amin na maging panatag na sa buhay na porket may mga trabaho na ay maging madali na ang lahat. Nang hindi mo na po problemahin ang pera dahil ang realidad ng buhay ay masyadong mabangis. Maraming kailangan gastusan, maraming kailangan puntahan ng kinikita. Minsan dili ang padala dahil bawat araw may kanya-kanyang dahilan. Mga problema na hindi maiiwasan, bigla na lang darating. Kaya sa pag-aaral ko sa kolehiyo ay natuto din akong tumayo sa mga sarili kong paa tulad ng aking mga kapatid na sa akin nauna. Tinaha ko din ang kanilang nilakaran. Binaybay ko din ang kanilang dinaanan. Nakaharap ko din ang kanilang nakaharap, pagsubok. Ang magtiis sa bawat araw ang tiyagain kung anong meron. Pahalagahan bawat sentimo na inipon. Huwag sayangin. Sulitin ang panahon at sintahin ang minsan na pagkakataon para makatapos sa pag-aaral at pangarap ay maabot. Nagpa-part-time ako para magkapera. Pumasok bilang isang crew sa fast food o minsan naman kung ano ang mapagkakakitaan. Trabaho sa umaga, nag-aaral sa gabi. Ganyan ang naging buhay ko bilang isang estudyante. Puyat, hirap at pagod. Maligo sa pawis pero kailangan magtiis para makaipon. Minsan ay kulang ang pambayad sa tuition kaya inaabunuhan ni ate. Minsan na may promissory note dahil sa delay ang padala ni Ate Arian. Sapat lang din sa mga project ko ang kinikitas ko sa pagpa-part-time. Nagbibigay naman minsan si mama sa akin ng pandagdag ng tuition kung may kikitain si ama sa pangingisda. Pero may mga kapatid din ako na kailangan din nila ng pera sa pag-aaral at lalo na sa pagkain. Kaya tuloy pa rin ako sa akin na umpisahan ng sa gayon ng pangarap ay maabot. Naging matibay ako sa bawat hamon ng aking buhay. Kahit mahirap ay nagsusumika pa rin ako para maabot ang tagumpay, mahawakan ang bituin. Malayo ang marating, hindi lang hanggang sa tingin. Di ako bumitaw sa lubid na siya kong hinawakan. Sa halip ay mas lalo kong hinigpitan, nilusong ang agos ng tubig. Nilakaran ng putik, kamay man mamanhid sa paghawak nitong aking pangarap na sobra kong iningatang hawakan. Para di kumalas kahit anong pilit sa pagpiglas, hindi pa aawat sa pagsubok na kinakaharap. Sa awa ng Diyos, nakayanan ko lahat ng malampasan ang gutom, baybayin ang pinapasukan, lakarin ang eskwelahan dahil sa walang pamasahe, kailangan magtipid, nalampasan ang mga pagsubok, mga tinik na dinaanan, maputik na noon nilakaran, naging tuyong lupa. Mabigat na pinapasan ay naging magaan dahil sa sipag at tiyaga, porsigido sa buhay na may mapapala. Binigay na karunungan sa akin ng Diyos at sa mga taong patuloy na sumuporta sa pangarap ko. Ngayon ay nagkamero ng bata na nooy wala. Nakatapos ako sa aking pag-aaral bilang isang seaman. At makakatulong na din ako sa aking mga kapatid at magulang. Ngayon ay nandito ako sa isang malawak na karagatan para maglayag. Nakasampa sa isang malaking barko at bumabiyahe sa iba't ibang bansa. Yan ang aking mga dinaanan ng aking pagkabata bilang isang estudyante na nangarap. Ganyan din ang ating pangarap maihalin tulad sa dagat kahit hampasin man ang mga malalakas na hangin at malalaking alon. Kahit anong bagyo man ang makakaharap, patuloy lang sa paglalayag. Dahil lahat ay upang maging kalmado din ang lahat. Pagkatapos ng unos na dumating, kaya tuloy lang para maabot ang tagumpay.
Pero teka, oras ko na pala magtrabaho. Ingat kayo at salamat.